Pero laging Muslim ang involved pagdating sa terrorism. Bakit ba? Ano ba pinaglalaban ninyo? Lalo-lalo sa Pilipinas, kung maka-epal yung mga yan, akala mo naman, Muslim country ang Pilipinas. Nung naging presidente si Duterte, anong ginawa niya? Ginawang holiday yung Idil Fitir. Bakit? Muslim country ba tayo? Catholic country to, Christian country tong lugar na to. Ginawang holiday ang Idil Fitir ng Kupal, palibasa galing sa Mindanao si Kupal eh. Ano nangyari sa kanya ngayon? Nandun siya sa The Hague. Doon siya namamayapa ngayon. Hopefully, doon na siya magstay. Tantado. Ako wala akong galit sa mga Muslim ha. Pero wag niyo akong ginagago ha. Wag niyo akong ginagago. Wag kayong magtapang-tapangan dito. Hindi niyo lugar to. Pilipinas to. Christian country to. Kung gusto niyo ng Muslim country, punta kayo ng Brunei, punta kayo ng Malaysia. Doon kayo kung tatanggapin kayo. Tantado. Hindi ba alam ng taong to na mas nauna dito ang mga Muslim kaysa sa mga Kristiyano? Wala pa ang Kristyanismo dito sa Pilipinas, may mga nag-i-exist na mga Muslim dito sa bansang Pilipinas. Ipinilit ng mga Kastila sa mga kababayan natin dati ang relihiyon na Kristyanismo. Ang ibig ko lang ipahiwatig dito mga kababayan, huwag niyo naman kaming gaganyanin mga kababayan na tila bagay wala kaming karapatan sa bansang ito. Tulad ng sinasabi ng taong to, na kung gusto daw namin ng Muslim country, lumipat daw kami sa ibang bansa. Ano, pagmamayari niya ang Pilipinas? Tapos ano pang sinasabi niya na kay Digong nag-umpisa itong pagkakaroon ng holiday na Idul Fitr yung bansang Pilipinas? Matagal na itong nag-exist. Wala pa si Digong, mayroon na pong holiday na ang Idul Fitr na inununsyo sinangayunan ng Malacanang. At saka bakit kami lang ng mga Muslim yung tinitira ng taong to? Hindi ba't mayroon din namang sinang-ayunang ang Malacanang na holiday ng mga Inchik, Chinese New Year? Holiday yan dito sa bansa natin. Chinese country ba ang bansa natin? So hindi porke hindi Muslim country itong bansa natin ay hindi na maaring ideklara ang pagiging holiday ng Idul Fitr at saka yung Idul Adha namin mga Muslim. Itong ganitong mga taong to, isa ito sa mga nagpapaliyab sa apoy ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Kristiyano sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Kaya wag po ninyo itong sasang-ayunan itong sinasabi ng taong to, mga kababayan. Muslim man o Kristiyano, may karapatang mabuhay ng mapayapa sa bansang ito, mga kababayan. Hindi po ako galit ha. Pero sa totoo lang nakakapanlumo itong sinasabi ng taong to. At saka bakit kapag naririnig ng terorismo, Muslim agad-agad ang tumatakbo sa utak ng taong to? FYI, sa Islam lamang natin makikita ang pinakamataas na level ng pagbabawal sa terorismo. Unang-una, papuri sa kapulisan na dumating agad ng yung isang Kristiyano ay dudumugan sana ata ng mga Islamikong Muslims at huhulihin ata nila, kasi ang dami nila, dahil ata nagawan ng masama yung kapanampalataya nila. Na yan nga ang gawain nila, minsan naman dahil sa nauyusig ang religion nila. Imbes na ireklamo sa mga opisyales ng gobyerno o demanda kung talagang nagkasala, ang nangyayari parang sila natuloy ang batas. Halos parehas ang ginagawa rin ng INCM, pero kung ganyan din ang gawin ng mga Kristiyano gugustuhin kaya nila. May batas ang Pilipinas, batas ng gobyerno hindi ng iilan o ng anumang grupo o religion. Sabi ni Jesus, sumunod kayo sa batas ng mga leaders ng bansa. Paalala at panawagan sa mga leaders ng Pilipinas, protektahan at suportahan nyo ang religion of state. Kayong mga nagpapalinlang napakalaking kasalanan nyo sa lahi nyo o sa pamilya nyo. Simula nang nagpalinlang kayo sa ibang religion, di nyo ba nararamdaman, unti-unti nang ginigiba ang lahi o pamilya nyo dahil sa pagpapalinlang nyo at pagpagamit nyo, hindi lang yan ang mangyayari sa inyong mga lahi o pamilya sa darating, sa bibig mismo nila nang galing. Kayong mga leaders, ba't pa kayo naging leaders kung takot din naman kayong labanan ang higit na mararahas? Isipin nyo lahat na lang na doktrina ng RCC ginigiba nila. Kung di kayo kikilos, pagdating ng panahon kayo mismo o ang mga kadugo at laman nyo kasama sa magigiba. Kayong mga pari kung di kumusa ang mga opisyales ng gobyerno, kumusa kayong edemanda o ipahanap sa pulis o sa opisyal ng gobyerno, huwag nyong tantanan hanggat di nahuhuli ang may sala,
Oo, nakasulat sa Bible na ang mga pari at mga Katoliko ay pagpapatayin o aapihin ayon kay Pablo at kay Jesus. Pero di ibig sabihin na hahayaan lang sila o di gumawa ng karampatang kilos ang mga Katoliko, kung sila makapersecute o lumait o gumawa ng masama sa Roman Catholic ang titindi. Pero sabihin lang ang hinanakit ng pabiro o seryoso sa kanila, ang titindi ng mga ginagawa o reaksyon nila, tila kakain sila ng tao lagi, ibig sabihin anumang sukdolan na magagawa nila, at iba yung napamura lang kaysa yung magmumura ng tao. Ang sekte ay masama sa Bible at Quran, ang tinatag ng Diyos, Allah, sa pamamagitan ni Jesus sa Arab o kay Muhammad ay Judaism, Muhammadism, Christianity o Muhammadism, Christianity o Christianity, nakasulat yan sa Bible at Quran. Ang Religion of State ng Pilipinas ay RCC, kahit yung ibang Islamic Muslims na nakatalakayan ko, sila mismo ang may sabi, at wag niyong sabihin na Islamic pa rin ang religion ng Pilipinas. At mismong yung mga ninono natin na Islamic Muslims ang nagpalaganap ng Christianity sa Pilipinas, nang di pa nakokolonize ng Spanya ang Pilipinas. Sila-po-lapo lang na isang dayuhan na di naman Islamic Muslims at yung mga kasamahan niya, at yung mga nakiisa sa kanya ang ayaw, kinalaban niya si Raja Humabon sa Territory and Trade na nagbigay sa kanya ng masasakopang lugar sa Mactan, di magkakaroon ng Christianity sa Pilipinas kung di tinanggap ng mga ninono natin, dahil dumating lang ang Spain 1565. Ang orihinal na religion ng Pilipinas ay Anitism, iilan lang ang Islamic Muslims noon, sa southern regions, at ang Roman Catholic noon sa panahon ni Raja Humabon ang mas baptism ay mga 800 agad. Napakaraming Islamic Muslims na alam na ang religion of state ng Pilipinas ay Catholic, sa mga Islamic Muslims na ayaw tanggapin ito, parang sinabi nila na yung mga bansang di naman dati Islamic state na kinonquer ng Islamic, ay di rin talaga Islamic na mga bansa noon at ngayon. Di lang naman ang mga Pilipino ang umuugnay sa Islamic terrorists, ang daming bansa, ni kahit yung ibang Islamic nations inaamin nila, yung Iran nga halos 80% na ang umaayaw na sa Islamic. At sa Lebanon yung ambasador na pinadala ng Iran ayaw na ng Lebanon kasi dahil daw sa teroristang Hezbollah, at sinang-ayonan ito ng Syria, at ang Arab kumakatig sa gawain ng Israel patungkol sa pagsupil sa mga Islamic terrorists. Kita nyo? Yung di magawa ng Islamic sa mga wala sa katuwidan na mga Islamic Muslims ay ang Israel at USA ang gumagawa. Noon di ba yung mga bansa ay mayroon mga nagre-rallying Islamic Muslims nag-iiyakan, hinihingi ang tulong ng USA dahil inaapi sila ng leader nila, at nakikiramay sa kanila ang mga Kristiyano. Isipin nyo yung mga Islamic preachers nagiging apologists pa ng mga Islamic terrorists sa pagmusyus ng pangalan ng Diyos, Allah. Totoo ang Kristiyanong lalaking yan may iilang mali sa history at sa kaganapan, dahil ang Ramadan talaga ay panahon pa ni FTFEM yan, at lahat ng Pilipino, Kristiyano man o Islamic o anumang religion ay nagmamay-ari ng Pilipinas o anumang lupang sakop ng Pilipinas. Ngunit dapat ang batas na Pilipinas at ang religion of state ay ginagalang, tulad ng paggalang ng gobyerno at ng RCC sa Islamic at sa ibang mga religion. Ang kaso umabuso ang mga non-Catholic, nananahimik, binira nila ng binira, tapos binaliktad nila ang pag-akusa, at nang di na makatiis ang mga Katoliko ay sumagot na ang mga ito, tapos binaliktad nila uli ang pag-akusa, kung di nga talaga masunod di ba ganun din ang ibang bansa, Islamic man o hindi, ayaw nang may sumusuway. Sa Kristiyano sa ibang mga bansa rin sinasabi umalis na lang kayo kung ayaw nyo, pero sa Islamic nations, kung nasuwahi ang batas o doktrina tulad ng pagdala ng Bible o cross dahil inosente sa batas nila, o nalaman na tinuturing na mali ang batas o doktrina di ba madalas pinapatay pa, imbis na palayasin na lang, o alin ang mas maganda.